Wala naman ng problema kung small claims. Kasi pagka naman ho talaga sa sa usaping utang, no? Small claims po talaga babagsak yan. Pagka ho yan is 1 million pababa. Okay? Ang nakakasakop po dyan is small claims, no? Kaya nga ho, pinadali na lang ng Supreme Court yung proseso eh. May nagtanong sa akin, hello po, Boss Rai. Pwede po bang humingi ng advice? Ano po ba dapat kong gawin po? Kasi po, may utang po ako sa lending app. Hindi pa ako nakabayad. Tapos may message po sa akin. Na-stress na po ako. Ano po ba dapat kong gawin, sir? Good day. You are invited to attend the preliminary hearing scheduled for Monday, June 3, 2024 at 3 p.m. in Small Claims Court number 326-18 for the violation of Republic Act number 10951 under the revised penal code docketed on April 26, 2024. If you fail to attend, a warrant of arrest will be issued within 24 hours for non-compliance. You can verify your case at the Clerk of Court under Prosecutor at the Hall of Justice, Mandaluyong Branch 210, along with your co-guarantors. Sincerely, Philippine Law Office. Alright. Maraming salamat po dito sa panibagong tanong po na ibinigay niyo sa akin, no? Pasensya na ho sa ingay, no? Medyo mainit po kasi. Kaya binuksan ko yung bintana at saka naka-electric pan ho ako, no? Bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, sagutin po natin, no? Isa-isahin ho natin siya. No? Sabi nyo nga po, meron kayong nahiram sa isang lending app and then nai-stress na ho kayo dun sa mga messages na pinadadala ho nila kasi nga sa ngayon hindi pa kayo nakakabayad. Okay. Ito po yung message na iniimbitahan daw kayo sa preliminary hearing schedule sa Monday, June 3. Okay. Sa Small Claims Court. Okay. Lilinawin ko ho. Pag small claims po, wala hong preliminary hearing. Okay? Kaya nga ho pinaigsi yan eh. No? Kaya nga ho nandyan ng small claims, no? Para ho paigsiin yung proseso sa paghahabla. Okay po? Pagka ho yan, sa small claims so isinampa, no? Ang kailangan nyo lang naman ho dyan is yung statement of claims, no? Tapos yung certificate certificate against forum shopping, no? Tapos po yung mga dokumento, no, na ipipresent niyo po sa sa Small Claims Court kagaya po ng kontrata, pagpapatunay po na mayroon siyang utang, no? Tapos po yung demand letter na ni-receive po niya, no? Pagka po kayo malaking kumpanya, no, hindi niyo na ho kailangan ng certificate to file action. Pero po kung kayo ay individual, no, na nagpapahiram, kailangan niyo po ng certificate to file action. So kailangan niyo ho munang pumunta, no, doon sa barangay na nakakasakop po sa inyo, no. Dapat to kumbaga isa kayo ng city or ng municipality. Okay? Even though magkaiba kayo ng barangay, kayo ho mamimili kung saan nyo gustong barangay. Kung gusto nyo sa barangay nyo, mas maganda yun kasi constituent nyo yun eh. O di po ba? So, pagka ho sa individual yan, kailangan nyo po ng certificate to file action ang kailangan po ninyo. Okay? Para po makumpleto yung kailangan dokumento para ho makapaghabla ho kayo ng small claims kung kayo po ay individual. Pero po yan, pag kayo malalaking kumpanya na po, hindi na ho kailangan. Okay po? Tapos, yun, dire-diretso na ho. No? Hindi na ho kailangan sinasabi nilang preliminary hearing. Tapos, may sinasabi pa po sila rito na yung for a violation of Republic Act number 10951.
Okay. Yun yung 1095-1, ito po yung ano, ito basahin ho natin ha. Republic Act number 10951 adjust the penalties for various offenses, including libel, oral defamation, and reckless imprudence in the Philippines, with fines ranging from 20,000 to 1.2 million and the possibility of civil action by the offended party. Ano sinasabi nila dun sa ano, ito babasahin ho natin yung message nila. You are invited to attend the preliminary hearing scheduled for Monday, June 3 at 3 o'clock in Small Claims Court, number 326-18 for a violation of Republic Act 10951 under revised penal code. Oh. Nakakanang kamote itong mga ito. May masabi lang na ano. May masabi lang ho na isasampang kaso sa inyo. Wala naman ng problema kung small claims. Kasi yung pagka naman ho talaga sa ano, sa usaping utang, no? Small claims po talaga babagsak yan. Pagka ho yan is 1 million pababa. Okay? Ang nakakasakop po dyan is small claims, no? Kaya nga ho, pinadali na lang ano, ng Supreme Court yung proseso eh. No? Kaya ho nandiyan ang ano, ang small claims court para po mapadali yan. Ngayon kung ano-ano sinasabi nila, pero pang ano raw, violation daw po ng Republic Act number 10951. Samantalang yun po yung adjustment po ng penalties. Oh. O di ba, alam na ho natin. Maliwanag. Di ba? Puro pananakot lang ho ang alam gawin nitong mga online lending apps po na ito, yung mga abusado, no? Lalo na ho, yung mga na-revoke na. Yan lang ho talaga alam nilang gawin. Hindi ko talaga maintindihan kung anong klaseng utak meron to. Tapos may sinasabi pa sila rito na ano na galing daw ito sa Legal Consultant Philippine Law Office. Kung galing ho ito sa legal consultant, no? Dapat alam niya ho yung sinasabi niya. So ibig sabihin to, ang gumawa lang ho nito ordinaryong kolektor. Kuno. Di ba? Yung mga agent ang nila. Di ba? Mali-mali ho eh. Oh. Kasi ho, kung yan ho, legal consultant or may alam sa batas, no, hindi ho magsusulat ng ganyan yan. Oh. Ikasisira niya ho yan. Tapos naglagay pa ho sila ng ano rito, ng prosecutor po, no? Under City, Hall of Justice, Mandaluyong branch po, ng 210. Okay, total naglagay naman ho sila. Check niyo po. Pero for sure wala kang nakasampa sa inyo kaso ganyan. No? Total inilagay naman ho yung details eh. Okay? Puntahan niyo ho. No, para hindi ho kayo nervyusin. Puntahan niyo ho siya. Or kung meron ho kayong makukuhang number, no, nitong Mandaluyong branch na to, 210, anong niyo ho? No? Pwede naman ho kayong mag-inquire eh. Pwede ho kayo, ano ho yan, libre ho ang pag-i-inquire. Pero mas maganda ho yung personal libre. No, kung talaga hong gusto ninyong malaman, kung meron nga akong nakasampang kaso sa inyo. Pero for sure yan, kung ako hong tatanungin ninyo, no, wala ho yan. Kung ano-ano ho nilagay eh. O di ho ba? Pero para ho maging kampante kayo, no, checkin nyo ho. No, para ho sigurado rin kayo. No, kasi nga, kagaya sinabi ko, ako maniningil, wala naman ho akong hindi ho ako abogado. Ang mga experience ko po yung sa paghahabla, yung pagsama-sama ko po dun sa mga abogado namin. Oh, yung panonood ko po sa kanila, no, sa pagtatanong ko po sa kanila, at saka sa pagbabasa-basa ko po. Kasi frustrated lawyer ho ako, kaya lang ho talagang wala na ho akong oras para mag-aral. Tsaka alam ko sa sarili kong hindi ko kakayanin. No? Pabisado ko sa sarili ko. Papurulukot ako, hindi ko pang abogado. No? Ito ho mga ganito yan, kasi nga ho, matagal na ho ako sa larangan ho ng pagpapautang. No? Simulan nyo sa motorsiklo, sa appliances, no? Sa pera,
So, kung ano-ano sa ano, nagtinda pa ho kami ng karne ng baboy before, pinauutang pa ho namin ng magulang ko yan. No? Ako ho din na naniningil. So, kung talaga ho sa pagpapautang, mahaba na ho ang eksperyensya ko. No? Tapos, kahit papaano ho, nakapagtapos naman po tayo. So, nakakaintindi ho tayo ng mga batas. Ngayon, ang suggestion ko sa inyo, no, sa lahat ho ng nanonood sa akin, no, is i-educate niyo po yung sarili po ninyo. No, para po hindi ho kayo madaling natatakot. No, andyan na ho si Google. No, hindi ho kagaya dati nung panahon ko na pupunta ka pa ho ng library para ho malaman niyo kung ano talaga yung kailangan yung ano yun, alamin. Ngayon ho, andyan na si Google eh. Okay po ba? So, napakadali na hong alamin lahat ng mga kailangan nating ano itanong. Okay? Napakalawak na ho nang naaabot ng ano ng internet, lalo na ho ng social media. No, kaya nga ho nandito ako para ho ako kahit papaano, no, makapagbigay linaw dun sa mga nalalaman ko pong batas, no, na naaayon po dun sa larangan po ng pagpapautang at paniningil. Ano po? Tsaka ho kahit papaano mabigyan ko o maibsan yung nararamdaman na depression or anxiety ng mga kababayan ho natin na na walang ya o na abuso nitong mga damuhong ola na ito ng mga online lending apps na abusado. Ano po? Doon sa inyong ano, pag-ipunan niyo po siya, no? Pag-ipunan niyo po't bayaran. Ano po? Huwag niyo stressin yung sarili niyo kasi kahit pagtagdi-tagdiin niyo po, no, isa-isahin niyo po yung ano, malabo hong mangyari. Kasi kung small claims is small claims. Pero ang tanong ho, nagawa ho ba nila yung tamang proseso? Di po ba? Para ho kasi maihabla ng small claims. Dapat po yan, pinadalan kayo ng, ano, ng demand letter at na-receive po ninyo. Okay? So, pag kayo nagawa ho nila, walang problema, ihabla ho kayo ng small claims. Mas maganda nga ho yung magkita kayo sa korte, sa small claims court, para magkaalaman ho. No? Kasi ho, hindi ho tututong ng korte ang mga bugok na yan. Napakarami ho nilang batas, no, na sinaway. No, yung hindi nila sinunod. Marami ho hindi sinunod na batas yung mga bugok na yan. Oh. Di ba? Kaya ho, hindi tutungtong ng korte yan. Sila ho ang mababaliktad, no, mga boss. Sila ho mababaliktad. Baka hindi pa ho makasingil yan pag ho tumungtong ng korte yan. Kaya ho, puro pananakot ang ginagawa niya mga yan, pangaras. Di ho ba? Para ho, ano, ganito na lang gawin po ninyo, para ho, maiwasan nyo rin na matawagan na yung mga nasa contact list po ninyo, no? At saka maiwasan nyo na rin ho yung mga pinapadala nilang ganyang mensahe. Pag-ipunan nyo po't bayaran. Okay? May mga nare-receive nga po pala ako mga mensahe na pagka raw ba naharas sila or malalaki yung interest na ipinapataw nitong mga bugok na online lending apps na to, yung mga abusado, dapat pwede nang hindi bayaran. Okay? Ako ho, ang ano ko lang dyan, take ko dyan, bayaran nyo po. No, kasi nagamit nyo naman. Okay, kaya lang po, no, hindi ko kayo kontrolado. No, ako nandito ho para magbigay ng suggestion, ng suggestion, no. Kung ano ho yung tama, maniningil ho ako hindi ho, kumbaga unethical on my part para sabihan kayo, huwag niyong bayaran. Maniningil ho ako Tsaka ako ho nangungutang din. No, nagbabayad ho ako, no, sa takdang oras, sa takdang panahon. Okay? Yung sa inyo po, nasa sa inyo yan. No, hindi ko ho kaya kayong anuhin. Hindi ko ho kaya kayong kontrolin. No? Kayo ho ang gagawa ng desisyon para sa inyo. No? Yan ho lagi ko sinasabi sa inyo Huwag niyong hahayaan na may ibang tao na kumontrol ho ng inyong desisyon o ng inyong isip. No? Kami ho mga content creator or gumagawa ho ng mga videos tungkol po sa mga online lending apps na abusado. No? Kami ho is for awareness, no? Pagbibigay ho kami ng mga suggestions, i-discuss namin ho kagaya ko yung mga batas na nakakasakop po sa pagpapautang. Pero ho yung saklawan, yung inyong desisyon kung ano hong gagawin nyo, no, dun sa inyong mga online lending apps, nasa sa inyo po yan. No? Hindi ho namin kayo kaya saklawan. Lalo ho ako, hindi ko ho kayo
sasabihan na ito gawin nyo, ganito gawin nyo. Ang sasuggestan ko lang ho kayo, bibigyan ko kayo ng suggestion. No? Nasa sa inyo pa rin yan kung ano ang gusto niyo gawin. No? Yun ho ang ano namin, yun ho ang trabaho namin as mga content creator. No? Hindi ho namin ginagawa itong ganitong klase ng video para kayo i-influensyahan na gawin ito, gawin yun, ganyan. No? Ako ho, personally, hindi ho gano'n ang ano. No? Ang sa akin ho is, I will give you an awareness. No? Bibigyan ko ho kayo ng mga suggestions. No? Bibigyan ko kayo ng pampalakas ng loob. No? Lalo na dun sa mga nakakaranas po ng depression at anxiety. Kasi ho, napakalaki hong bagay sa akin yung anxiety at depression dahil ho, naranasan ko yan. No? Yung anak ko ho kasi nagkaroon ng depression. Kaya ako ho, sa akin, importante na maalis yung isipan nyo dun sa mga ganong klase ng pangaharas nila. Kasi nga, napakahirap pong sakit niyan. Ano po, baka mamaya maisip nyo yung bagay na hindi dapat ginagawa. No? Kasi nga, iba ho yung mental torture eh. Mahirap pong gamutin yan eh. Habang buhay nyo yung dadalhin yan. No? Kaya ho, ako napakalaki ho ng epekto sa akin yan. Kasi nga ho, dahil sa anak ko. Kaya ho, ako, ganito na lang ho ako magbigay ng suggestion sa inyo. No? Pero, kagaya sinabi ko, hindi ko ho kayo kaya saklawan. No? Gawin nyo ho kung ano yung sa tingin nyo yung nararapat. No? Pero kung ako ho tatanungin ninyo, as maniningil, bayaran nyo po. Pag-ipunan nyo at bayaran. Okay, bayar kung kagaya dyan, naharas na kayo, bayaran nyo na lang ho siguro kung magkano yung principal, tsaka yung interest or yung amount due. No, tapos bayaran nyo sila one time lang, no? Pag ikunan nyo one time lang, bayaran nyo sila. No, pagkatapos nun, picturean nyo yung yung proof of payment niyo, or screenshot nyo, email nyo sila, tapos na ako sa inyo. No, tapos pag nabayaran nyo na sila, no, magpalit na kayo ng SIM card. Pero bago nyo no, isaksak yung bago nyo SIM card doon sa cellphone niyo, it's either magpalit kayo ng cellphone or i-reformat nyo yung cellphone nyo or maghanap po kayo ng ng mga tutorial sa YouTube, Facebook, or TikTok kung paano maaalis yung access ng mga online lending apps dun sa inyong phone. Kasi ang nahack po nila is yung inyong telepono, hindi naman yung SIM card. No, so, pag wala kayong ginawa doon sa telepono yun, nagpalit lang kayo ng SIM card, malalaan pa rin at malalaan po nila yan. Kasi may access pa rin sila doon sa phone nyo. No, so, ang pinaka-importante po niyan is mawala po yung access nila doon sa phone nyo. Kasi po, yung phone nyo, ang nahack po nila. Tapos, kung gusto niyo talaga manghiram pa rin, no? At gaya niya, kung nabayaran niyo na yung inyong mga online lending, no? Apps. Manghiram ho kayo sa mga lending, financing at bangko. Kasi yung kagandahan ho sa mga yan is, i-discuss po kung ano po yung inyong obligasyon. No, medyo malaki-laki po ang inyong mahihiram. Mahaba-haba ho ang term. Hindi ho kayo kagaya dito sa mga online lending apps na po, yung mga abusado na bulagaan ho eh. No? Pagka kayo nag-apply, nalaman yung number nyo is e-wallet, connected sa e-wallet, padadala na kayo ng pera. Hindi i-discuss kung ano yung para saan yung pera na yun. Magkano yung halaga na ibinigay sa inyo, magkano yung approve sa inyo, ano yung yung interest na ibibigay sa inyo, magkano yung penalty, gaano kahaba yung term, kailan ang due date, hindi nila dinidiscuss yun. Ganyan ho kabugok yung mga abusadong online lending apps na yan. No? Kaya ho, niisipin ho, huwag nyo silang tangkain, naisipin or hiraman. Ano po. Tsaka ho, ulitin ko, no, pagka ho kayo nakahiram ng isang beses, nakaalabas na kayo dyan, huwag nyo na ho ulitin. Naranasan yun eh. Diba ba? Kasi ho, pagka yan, inulit at inulit ninyo, parang tinatanggap nyo na ho yung kapalaran nyo na ordi kaya pumapayag kayo doon sa kanilang ginagawa na kawalangyaan. No? Huwag naman ho nang humantong sa ganun kasi nga ho, napakahirap po ng mental torture na ginagawa ho nila. Okay yan, pagka nagbabayad kayo. O, kahit anong ganda ho ng bayad ninyo, pagka ho kayo sumablay, sasabihin ko sa inyo, bali wala ho yung ginawa niyo muna. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyo walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos.
Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.